Fresh morning! Good morning sa lahat ng mga kaplantita dyan. Ayan, to this video, mag-a-update po tayo mga langga sa ating mga talong. So ito na po yung ating mga talong na i-vlog nung nakaraan na wala pa po siya masyadong bunga. Ngayon, wow, look at that. Ayan na oh, may bunga na po ang ating mga talong dito na nakatalim sa sako. Ayan, yung ating mga talong na nakatalim dun sa may paso. Ayan, marami na naman po silang mga bunga ngayon. So ngayon ang nangyayari, dahil umiinit na po ang panahon, meron po tayong pinagkakaabalahan. Ito po yung ating mga ayan oh, yung ating mga dahon ng malunggay. Ayan, nag-harvest po ako ng mga dahon ng malunggay dahil yan po ay ilalagay ko sa puno ng ating mga talong. Dahil na umiinit na ngayon, yung ating mga talong ay laging natutuyuan. So mas maganda ang aking ginagawa palagi, yung ating mga talong, nilalagyan ko po siya ng mga dahon ng malunggay dito sa may mga puno niya para mananatili ang kanyang moisture. Hindi siya laging natutuyuan. Alam niyo naman po dito sa rooftop, simentado po yung ating ayan, ang ating ilalim ng mga sako ng ating mga talong. So ang nangyayari, lagi pong natutuyuan. Hindi po kasi gusto ng mga talong na laging natutuyuan. Gustong-gusto kasi ng mga talong laging medyo basa-basa kasi nagbubunga po siya. Ayan no. Yung ating mga talong kasi, pag yan ay natutuyuan, tumitigas po ang kanyang mga balat. Hindi po siya magandang gawing panglaga, yung kasama yung balat pag kinain, di ba? Hindi katulad ng ituturta natin, medyo okay lang dahil tatanggalin natin yung balat, di ba? Pero pag halimbawa nilalagay natin sa mga tinula ay sa mga laswa, hindi po maganda kasi matigas po ang kanyang mga balat. So, yun po ang nangyayari pag yung ating mga puno ng ating mga talong laging tuyo. Ang nangyayari yung kanyang mga bunga, hindi po maganda ang magiging resulta. Mas gusto kasi ng talong na medyo mamasa-masa ang kanyang mga ugat. Hindi siya gusto ng medyo laging dry. Ayan, ang ginagawa ko po lagi, nilalagay ko po ang mga dahon ng mga malunggay. So ngayon, ang nangyayari, ganyan po ang ginagawa ko. Hinihimay ko lang po yung ating mga dahon ng malunggay. Inilalagay po natin dyan sa mga puno ng ating talong. Ayan oh, ganyan lang langga. Ayan, sa mga gusto po matuto sa mga ginagawa ko dito sa aking garden, ito lang po ang ginagawa ko palagi. Ayan, yung mga nakatanim sa sako ha, sa mga paso. Ayan, pwede po ilagay ang ating mga dahon ng malunggay. Yung mga dahon kasi ng malunggay, hindi po iyan nasasayang. O diba? Ilalagay lang po yan dyan sa puno ng ating mga talong or kahit anong mga gulay. Ayan, hindi lang po talong. Tara, silipin. Meron po ako dong nilagyan na rin sa ating mga sitaw. Nilagyan ko rin po ang aking sitaw. Ito po yung aking mga sitaw dito. Yan, nilagyan ko na po yan. Pero kulang pa yan. Kukuha pa ako doon ng dahon ng malunggay. Nung nakaraan, naglagay na rin po ako dyan. So, medyo natuyo na. Medyo palanta na yung mga dahon ng malunggay. Ayan, naglagay na naman tayo ulit ngayon. So, ito po yung ating mga sitaw. Bata pang sitaw natin, kagagapang lang. Pero nagbubulaklak na siya, oh. Ayan, sa sako ko lang kasi yan itinanim. Yung sako na yan ay maliit lang. So, syempre, alam mo naman dito sa rooftop, medyo masikip yung ating space, kaya dito lang po nilagay sa gilid. Ayan ang ating sitaw. Ayan. Okay, ayan. Nandito na naman tayo ulit sa ating talong. So, hindi natin pa natapos. So, lahat-lahat yan, lagyan natin. Yung doon sa kabila, yung sa may paso din, lalagyan din po natin doon, mga langga. Ganyan lang. Alam mo kasi, kahit hindi naman tayo nasa farm,
kailangan din po talaga natin, kahit nasa paso lang, kailangan din natin silang alagaan dahil siyempre hindi naman tayo malawak ang pinagtataniman na kailangan i-direct talaga sa lupa. Pag direct sa lupa, siyempre maganda talaga ang magiging resulta ng ating mga talong. So yung nasa sako lang ito, kailangan natin silang alagaan mga langga. Ayan, doon sa may paso, doon sa kabila, lagyan din po natin doon. Okay, dito tayo sa ating mga talong sa paso. Ayan ang ating mga talong dyan. So maglalagay din po tayo dyan ng mga dahon ng malunggay sa kanilang mga paso na yan. Ayan, oh, kita nyo ba yan? Ang daming mga nagiging bunga ng ating talong. Ayan, oh, nagbitay, oh. Medyo maliliit pa kasi nung nakaraan, di ba, nag-harvest tayo dito. Ayan, may mga bunga na naman. Yung mga bubuyog dito, oh, paikot-ikot. Ayan ang ating nag-iisang bubuyog lang po yan dito sa rooftop. Ayan, oh. Kaya alagang-alaga ko po yung... Ayan, silipin natin. Ayan siya, oh. Ang ating nag-iisang bubuyog. Ayan, paikot-ikot siya dito sa aking mga talong. Ayan, oh. Ang dami kasing bulaklak na, oh. O kahit nakapaso lang yan. Ayan, yung ating... masipag na bubuyog, paikot-ikot siya dyan sa aking mga talong na yan. Ayan, ang daming bunga, oh. Nakita nyo ba yan? Parang kailan lang nag-harvest tayo dito. So ngayon, ang dami na namang nagiging bunga ng ating mga talong. Ayan, maglalagay tayo dyan sa mga paso na yan ng mga dahon ng mga malunggay. Tara! Ayan, ganyan lang po ang aking nilalagay. Yan dahil medyo mainit na po ang panahon, kailangan na po ng mga talong ng mga medyo mamasa-masa po ang kanyang paso dahil itong kanyang lupa, ayan o, nakita nyo, napakanipis lang po ng ating mga talong dyan na pinagtaniman. Ay ang ating mga paso na yan, kaya kailangan po nating lagyan ng dahon ng malunggay. Ayan, hanggang dulo po yan, lagyan natin yan. Mag-harvest pa tayo doon. Marami po tayong dahon ng malunggay. Okay, ganyan lang po ang ating gagawin sa mga gusto pong matuto, sa mga nanay dyan na nagtatanim sa paso katulad ko. Ayan, ganito lang po ang aking ginagawa. Ayan. Ganyan lang, oh, ganyan lang po. Ayan. So, syempre, sa susunod na araw, di ba, ito po ay malalanta na. Malalanta na po yung mga dahon ng malunggay. Kukuha na naman po tayo ng dahon ng malunggay. Maglalagay tayo hanggang po tayo ay hanggang tumanda po yung ating malunggay. Ganyan po ang ginagawa ko, ang ating talong. Hanggang tumanda po siya, ganyan ang gagawin natin. Ang daming bulaklak, oh. O, di ba, hindi ka ba manghihinayang yan kung matutuyuan lagi itong ating mga lupa sa ating mga talong. Kaya kailangan natin humanap ng paraan kung paano po ang ating mga talong. Okay, ayan. Nagbabalik tayo dito sa ating sako. Kasi dito tayo naghihimay. Wala kasing pwesto doon sa kabila. So, mangunguha pa tayo ulit ng ating mga dahon ng malunggay. Dadagdagan po natin. Kasi dito sa kabila, wala pa. Ayan. So, wala pa. Kunti na lang ito. Mangunguha pa tayo ulit mga langga. Ayan. Ito lang po yung ating mai-share ngayong araw na ito. Kung paano po tayo maglagay ng ating mga dahon ng malunggay sa ating mga talong na nakasako para manatili ang kanyang moisture. Ayan. Okay. Dahil ito ay matatapos na ang ating paglalagay dito. Kukuha pa tayo ng iba pang mga dahon ng malunggay. Didiligan natin yan langga. Didiligan. Pagkatapos natin maglagay niyan, magdidilig na tayo para mamayang hapon. Kasi umaga tayo ngayon nagdilig. Mamayang hapon, pwede na po hindi tayo magdilig. O diba, nakakatipid tayo ng tubig. Mayang hapon, hindi na po tayo magdidilig dahil hindi po ito tutuyuan. So, ganyan po ang pamamaraan para makatipid din tayo ng tubig. O, diba? Mahal ang tubig, ha? Sa dami nating didiligan, mga langga. Kaya hanap tayo ng paraan. Naghahanap tayo ng paraan kung paano tayo makatipid ng tubig. O, diba? Hindi lang para sa ating mga talong, para din sa ating bulsa.
mayroon tayong libreng mapipitas na gulay, na talong, pang-turta, or pang-laswa. Ayan, makakatipid din tayo sa tubig. O, diba? Dito maglalagay pa ako dito. Ayan, no, maglalagay pa ako dyan. Ito sa ating talong na ito. Ayan, nakita niyo yung talong natin dyan, oh. Ayan, oh, ganyan po siya ka. Laki na, malaki na, oh. Ayan. Ayan, dyan natin nakatanim yung ating talong. Okay, mga langga. Ayan, at magtatapos na tayo. Dahil magpapatuloy pa tayo sa paglalagay ng dahon ng malunggay. At didiligan natin yan. Ayan. Okay, thank you sa inyong lahat. Sa walang sawang panunood sa aking mga vlog. Please subscribe my channel, Inday Names Rooftop Garden. Bye!